Hello everyone. So in this video ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na nakasulat sa program na po na ito, kung ano-ano at kung para saan po sila ginagamit. So bago po natin talakayin yung mga program na nakasulat po doon or naka-encode po doon sa pinakita kong una. So alamin po muna natin kung ano po muna ang programming. So programming, it is the process of creating and designing a program to run in a computer. So before daw po mag-perform ng task ang isang computer, kailangan daw po muna natin gumawa ng program or mag-design para po malaman natin yung mga errors and yung mga bugs na kailangan po nating ayusin to make sure po na smooth po yung pag-run ng isang applications or software para po maiwasan natin yung tinatawag nating malfunction. So dito po sa C language, meron po tayong mga iba't ibang functions and also variables na ginagamit para po makapag-create ng program. So let's start with the basic na function na ginagamit po namin dito sa C language, which is the printf. So ang printf po ay ginagamit po natin ang function na to para magpakita ng output sa screen. For example, ito po, printf. Hello world. So ang print hello world po ay ang pinaka-unang program na niraran po ng mga beginners tulad ko po. So ang printf po ay marami pa po yung gamit, which is makikita nyo naman po mamaya. So pag F11 po natin, wait lang po, pagawin lang po natin. Ayan po. Makikita nyo po dun sa inyong CMD na successful po ang code na yan pag ganyan po ang lumabas. Ayan po, yung hello world sa CMD. So pagpasensya nyo na po yung camera, medyo magalaw at malabo. Gabi na rin kasi po. So the printf ang pinakaunang function na matatalakay nyo pag nag-start kayo sa mundo ng programming via C language or in any other programming language, I guess. So ang next topic po natin ay yung mga variables. So ang variables po ay commonly na nalalaman po natin siya sa elementary in our subject mathematics. So the variables in mathematics are denoted by letters like x, y, and z na meron siyang value na, for example, equals 2, y is equals to 3, equals to 3, and c is equals to 4. Oh, equals to c is equals to 4. Yan, for example po. So sa programming po, meron rin po tayong mga variables dito. Wait lang po natin ito. Gawin natin. So meron po tayong cin, cchar,
and then C float. Programming sa C language po ito ah. So Cin stands for integer. So ano po ba si integer? Si integer po ay para sa mga whole number na walang decimal. Example, int is equals to 20 semicolon. Huwag niyo po palang kalilimutan yung semicolon po dito sa C language kasi hindi po mag-run ng program niyo at magkaka-error po kayo pag hindi niyo po siya nilagyan. And then print f ay yan which is equals to percent t. Gawin lang natin and then comma h and then semicolon. So si int po, lagyan natin dito integer. Yan. So integer po ay ginagamit natin kung gusto po natin mag-display ng whole number sa atin pong program. So pag gagamitin nyo si int, kailangan po nating ilagay ay yung si %t. Tapos wag rin po natin kalilimutan kung ano yung variables na andito. Ay, teka, wait lang po. Parang may kulang. Yeah. So, pag nirun po natin siya, ito po ang kalalabasan niya. Ayan po. Tingnan po. Ayan. So, yan po ang lalabas pag ang nilagay niyo po ay si integer. So, ang next naman na po natin ay si char, which is si character. So, si character naman po, si char ay ginagamit po natin siya sa mga characters. Pag sinabi po natin characters ay yung mga parang single letters. And strings naman pag naka-array siya. So, papakitaan ko na lang po kayo ng example para po mas maintindihan po ninyo. Example is char and nating letter and then letter and then single quotes kasi character lang po siya. Let's say C, capital C. And then semicolon. So pag pinrint po natin siya, ganito po ang sulat natin sa printf. Printf double quotes letter. So, kung sa integer po ay %d, so sa character naman po ay %c. And then, ilagay po natin yung ating variables. So, bago mo ulit variables, lagay po na natin ng comma. And then, nasa na yun? Wait lang. Yan. Comma, and then, letter. And then semicolon also. Yan. So, i-run po natin siya. Yan.
fave letter C. So, ganyan po ang lalabas natin pag sa character. Ngayon naman po, try po naman natin si character strings na kung saan naka-array na po siya. Ito na lang. So, bibigyan ko na lang po kayo ulit ng example para po mas maintindihan ninyo. I-edit po muna natin yung una nating pinrint. So, pag sa string naman po sa character, ganito naman po yung susulat natin. Mali. Lagyan po muna natin siya ng array, which is ganito. Lagyan natin siya ng value ng 50. And then, equals. And then, double quotes. Name ko na lang yung example natin. VRS. And then, huwag po natin kalilimutan ulit yung semicolon. So, ganun pa rin po. So pag-display, andyan po lagi yung printf. Hindi naman po nawawala yan pag magpiprint po tayo ng display. So, ganito naman po yung sa printf niya. Printf, close bracket, parenthesis, so, name na lang. Name, ayan. Close space. Yes. Mali pala. Ano pala yun? %s pala siya. So, sa char, pag character po ay %t or pag isang letter. So, sa string naman po or pag madami ng letters or sentence na siya, ang susulat na po ang tatype na po natin is %h, which is stand for string. So, ganyan po, printf, open and close bracket, and then double quotes, yung gusto nyo i-print, which is, in my case, nilagay ko name, and then yung ating strings, this is my name, so, yun ulit, lagyan natin siya ng comma, and then, yung variables natin, which is the name. So, lagyan po ulit natin siya ng semicolon para po mag-print siya. So, ganito po ang lalabas dyan. Yeah. So, ngayon po lalabas siya. So, dito po sa character, so, yung space ay counted po siya. Po siya dun sa value ng naka-array. So, sa 50, so, ilan po? Isang space lang yung ginawa ko. So, tingnan po natin sa CMD. So, bale, isang space lang siya. So, ang value na nilagay ko dun is, ayan, is 50. So, ang strings lang po na kayang ma-accommodate ng program na yan is up to 50. 50 or less than 50. Yun po. So, ang next variables naman po natin ay si float. So, si float naman po ay ginagamit natin pag gusto po natin ng numbers na may decimal. So, yung decimal numbers ay yun yung mga point po. Halimbawa, sa sa height, yung 5.4. So, yung decimal po dun ay si 0.4. Sa weight naman, mga 55.6, ganun. So, si 0.6 po yung decimal. So, yung mismong pangalan na po ng float yung ginagamit nating variables din. So, bibigyan ko na lang po kayo ng example. Si weight na lang. Float. Equals to payment. Equals to ano ba?
Pwede na lang nating 55.6 plus semicolon. Semicolon. Tapos doon naman po sa printf niya, ganito lang po siya. Print f open and close, and then double quotes, wait, because di ko sure yung spelling lang, wait, alam ko may D yan eh, so yun na lang na ilalagay natin. Well, example lang naman, wait. So dito po pwede po nating ilagay ay %f, wait lang, %f kilogram, and then lagyan naman po natin yung variable which is yan. So i-run po natin siya para makita nyo po. So makikita nyo po pag %f lang po yung nilagay natin, ayan po siya, marami po siyang decimal. So para po mas maayos tignan, ganito po yung gagawin natin. Lalagyan natin po siya ng 0.2. Mas maayos siya tignan. So ito pong mga dinidiscuss ko po sa video na to. So matatalakay nyo rin po yan o matututunan nyo kapag pumasok po kayo sa mundo ng programming. So bago po natin dumiretso doon at talakayin na po yung program na na-show ko po doon sa kanina. So meron po tayong isang function na tatalakayin na ginamit ko rin po doon para po mas maintindihan po natin yung mga andon. Ang last na i-recap po natin is the function scanf. So si scanf naman po ay ginagamit po siya kapag kukuha na po tayo ng input from the user. So sa scanf, kailangan rin po muna natin kumuha ng variables, which is si int na lang. Pwede naman po si char at si put, pero si int na lang po para mas mabilis. So sa ating variables, ayan natin si ilalagay natin si int age na lang. So since sa user po magagaling yung input, ang ilalagay na lang po natin dito ay 0. Kasi sa user po magagaling yung input. And then single quotes na lang po. Pwede rin naman po siyang ganito. Ganyan na lang. Pero sabi ng professor ko, mas magandang lagyan na lang natin ng 0 para po maging mas presentable po siya. So ganyan. And then print f, and then yan, enter age, yan, and then sorry, and then dito na po papasok si scanf, and then so sa dito naman po depende po kung anong percent yung gagamitin nyo dito, kasi pwede pong gamitin dito na variable si int
jersey fruit. So, dito, depende na lang po kung sino gagamitin niyo. Nakadepende na lang po pala yung ilalagay niyo kung sino yung gagamitin. So, since si integer po ang ginamit natin, so ang ilalagay po natin ay si %t. And, lagyan po natin siya ng symbol ng n. And yung variable name po natin which is the age. Yan. Printf ulit. Dito na po yung printf niya kung ano po yung i-display niya. Sorry, makatingol. And then enter age. So then lalagay natin my age na lang. My age and then my age. Ito na lang po. My age is %t. Then yung variable natin. Age and then semicolon. Then run na po natin siya para po makita niyo. So ayan po ang nalabas. Hindi po, since wala po tayong nilagay na input doon sa ating variable na si age, kasi dito po natin siya ilalagay sa cmd, which sabihin natin 15. Yan. So ganyan po dapat ang lalabas sa display nyo pag successful po yung program na yan. Ayan po. Ayan. Ganyan po siya. Enter age and my age. So, ganyan po dapat siya. Ay, so meron pa pala tayong isang nakalimutan na very crucial sa paghihiwalay ng mga functions and programs na sinulat natin, which is ito, si \n. So, si \n po ay ang nagsiseparate or nagbababa ng mga functions para po hindi sila magdikit-dikit. So, bibigyan ko na lang po kayo ng example para mas maintindihan nyo ulit. So, sa ganito lang naman po siya gamitin. So, si printf na lang if try po natin muna yung wala po siyang \n para po makita nyo kung ano po yung magiging resulta niya pag di-display niya na po ito sa cmd. Yan. So, try po natin siyang i-run. Huh? Ay. Mali pala. Delete po muna natin yung andun sa taas. Ito po muna i-run natin. So, makikita nyo po dyan. Nagkadikit-dikit po yung ating mga din-display.
which is yung pangalan ko, apelyido ko, tsaka yung hobby ko. Ngayon, try po natin siyang lagyan ng backslash n. Dito na. Slash. Ito rin. So, dito po, kahit hindi naman na po siya, kasi dyan naman po nag-end yung program natin. So, makikita nyo po. Ayun po siya. Zoom po natin ng konti. Yan. So, makikita nyo na po na nagkahiwalay-hiwalay na po yung name, age, and then yung hobby. So, yun po yung purpose ng backslash n. So, balik na po tayo sa main topic natin. So, dito mo muna tayo sa variable declaration po natin. So, sa integer, so, ginamit po natin yung tatlong age ng mga ating faculty members. So, sa chart po natin, so, we use rin po yung pangalan nila which for name 1, name 2, name 3 na meron silang bilang na 90 doon sa they call this, basta po yun. For sa float, so dalawa po yun for their old and new salaries, so tatlo rin po yun sa. Then for the computation of their average age is float po yung ginamit. So sa faculty member po natin, so ayan po yung ginamit nating mga po yung mga ginamit nating function which is diniscuss natin kanina is the printf and the scanf. So mapapansin nyo siya, so inuna na po natin dito yung sa backslash n po. So para po yan ay for sa aesthetic purposes, but para po mas malinis rin po tingnan yung ating display sa CMD po. So sa mapapansin nyo rin po dito sa scanf po natin, ang nilagay po natin ay percent is the open and close bracket and then the arrow up and the backslash n. So pag ganito na po siya, yung may variables na rin po siya na mahaba, so pag nilagay po natin dyan ay yung percent C or yung percent S for strings ay iba po yung lalabas po doon sa ating display. Even though magra-run po siya, iba po yung lalabas doon po sa ating display. So pare-pareho po yan na ginamit natin yung ganitong functions po, printf, scanf, and then yung mga variables po, tapos yung mga gusto po nating i-print like enter your name, enter your age, pare-pareho rin po yan for the 3 faculty members. So sa calculating new salaries po, so nakalimutan ko po siyang i-discuss kanina, so ihabol na lang po natin siya dito. So meron sa programming brain po, meron din po tayong mga tinatawag na equations po, no. So dito po sa calculating yung series, so makikita nyo po na meron din gumamit po tayo ng addition and then multiplication. So sa symbol po, iba po yung symbol nila dito sa programming, sa mathematics. Although yung addition and yung subtraction po ay pareho, ay yung which is the for addition is still the plus sign, and for the subtraction which is the wait lang, ganito, minus sign. Ito po, pasensya na po kung hindi mo makita, medyo maliit. So sa multiplication and division magkaiba po. So parang dito sa old sal, so ang multiplication sign po din nila dito is the asterisk. So ganito po siya. So ang magbasa po yun is old sal multiplied by
0.05 or the 5%. So division, ganito po yung side po yun, which is the slash po. So sa dito po sa program na po ito, ginamit lang po natin is the addition in the multiplication. So additionally din po dito sa programming, sa pagko-compute, uunahin niya po kung ano po yung andun sa open and close na bracket na dito po. Yan. Open and close. Yan po yung unahin niya. And then isusunod niya po yung kung ano po yung mga nasa labas na naiwan po. Parang ganito rin po. Meron rin po pala dito tayong gumamit ng a division. Which they magkakalculate nung average nung age nung tatlo po nating faculty members. So, pag pinindot po natin yung F11 dito, so pag-display, ito po yung i-display niya mamaya dyan. Ayan. So, try po natin. So, dapat po pag display yung program, ganito dapat po yung lalabas. Ayan. Ito po yung instruction ng aming professor na lalabas po doon sa aming program. Ayan. So, itry na po nating i-run. May error. So dito rin po pala sa programming, normal lang po ito na minsan nangyayari. Minsan yung mga beginners na kagaya ko, ito po yung pinaka common na nakakalimutan. O kaya minsan yung mga spelling po ng mga ating mga variable. So ito daw po, tingnan po muna natin dito, umpisa natin sa float, sa variables natin. Tingnan natin po yung spelling. Minsan baka nalilito lang, average. So ngayon bababa na po tayo dun sa error. Try po natin ulit i-press. Ayun, dito. So dito lang naman po yung may error. Ayun. So kulang lang po pala siya ng letter E kaya nag-error siya. So dito po sa C language, napaka beginner friendly naman phone nito. Pag nagka-error ka, i-show niya naman at hindi ka na mahihirapang maghanap. So try na po nating i-display. Ayun. So nag-display naman na po siya. So try na po nating follow yung andun sa instruction kanina. Ano ba yan? Zoom lang po natin. Ayan. Masyadong magalaw yung cellphone. So, pagpasensya nyo na lang po yan. Balilinaw naman po yan mamaya. So, ayan po yung in-enter natin. Dapat lalabas po yung mga ganyan. So, pag enter natin yan, since naka-scan F po tayo, so sa atin po magagaling yung input. Age is 24. Yung salary niya. 5252. And then enter 4646. So sa ating naman si Posada po yun. Sorry. And then age is 24. Salary is 5252. Still 4646. Yan. So enter your name. Sorry. And then
which is 23 is 4252 343. So double check lang po natin kasi bigyan naman na po kami ng expected output nung professor namin. Ayan, 525353. So meron po na dapat lalabas pa dyan na output. Yan. So ngayon, ayun. So goods naman po yung lumabas dun sa ating display. Parehas rin naman po to halos. Yan. So far, isa lang po yung naging error ng program natin. Which is na-resolve lang naman, which is missing letter lang naman. So common lang. So dito na po matatapos yung video. So thanks for watching po. Bye bye.